so that your opponent may not hand you over to the judge and the judge the officer, and you be thrown into prison. Truly I say to you, you will not come up there until you have paid up the last cents. Now, ano sinasabi ni Jesus dito? Now, just to summarize, let me just tell you something. Para hindi ko na makalimutan. To live happily is to live hatred-free. Pakisabi mo sa tabi mo. To To live happily is to live hatred-free. Ulitin natin. Pakisabi sa tabi mo. To live happily Sabi is sa to tabi mo live sa harap. hatred-free. Tatalingin mo na sa harap at sa live. Tabi mo. To live happily is to live hatred-free. Okay, kung nakikalimutan yan ha. Every time na may inis ka na ulit. To live happily is to live hatred-free. Kailangan papaalala mo yung sarili mo ganyan. Kasi that is exactly what Jesus wants us to understand. There is a kind of relationship that He wants us to develop in this kind of kingdom living. Kasi ito yung kingdom life eh. Kasi nga, there is a kind of life that I want you to understand. This is what makes the kingdom life different from others in the way we relate. No? In the way we relate, kita mo na agad that there is something different. Tingnan niya, sabi niya, you have heard, you shall not commit murder. Whoever commits murder will be liable before the court. Pag naisip niyo yung salitang murder, naisip niyo bang murderer yung katabi mo? Tingnan mo nga sa dali, katabi mo. Maisip mo bang murderer yan? Hindi, di ba? Bakit? Kasi when we think of murder, we literally killing people. This literally, wala kang, parang papatay nila, gano'n. Hindi, gugulat ka, si Jesus sabi niya, teka muna, I'd just like to tell you something. I say to you, everyone who's angry with his brother shall be guilty before the court. And whoever says to his brother, you are good for nothing, shall be guilty before the Supreme Court. And whoever says, you fool, you shall be guilty enough into the fiery hell. Wow! Ano sinasabi ni Jesus dito? Ano din ang ibig sabihin? Ito na, sinasabi ni Jesus, narinig niyo na ba si Jesus nagsabing, you fool? Nabasa niyo na ba yan? In Matthew 23, magugulat kayo. He said that, you fool. Sabi niya, sabi nito, woe to you blind guides who say, whoever swears by the temple that is nothing, but whoever swears by the gold of the temple is obligated. You fool and blind men, which is more important, the gold of the temple that sanctify the gold? Di parang kinukontra ni Jesus yung sinabi niya? When you say to someone, you fool, you're good for nothing, eh you committed murder. Kasi pag sabi niya, you are guilty before the higher court or Supreme Court, ibig sabihin, final na yun, final na yung decision. Hindi mo na maa-appeal yun, tama? So you are guilty of a crime. Eh bakit si Jesus sabi niya, you fool? Isipan niyo nga yan. Anong diferensya nun? Yan. Papaliwanag ko sa inyo. Yung salitang raka is an Aramaic word. Ang ibig sabihin nun, it is a form of attitude towards another. That you are treating that person as good for nothing. It is not just saying it, it is really an attitude of sneer, attitude of insult, attitude of this person is a non-entity, not worthy to live. Kaya yung you fool ni Jesus is different because He has no attitude of sneering or insulting in return. Ang attitude niya is saying you fool out of concern and love. Nakuha niyo diferensya? Nagkakaroon na tayo. Parang ito siya, paano ko nasabi yan? Kasi when Jesus Christ was insulted, when He was being tortured, ano sabi niya? Kaya alam mo wala siyang attitude na gano'n. Bakit? Hindi siya paghihiganti. Ang attitude niya, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Nakuha niyo difference? Kaya dito sinasabi niya, yung attitude na itong tao na to as if he is not that important, yun ay attitude na murder para sa mata ng Diyos. Naranasan niyo ba yun na minsan sa itsura pa lang ng tao parang wala na siyang saysay at halaga? Parang ba't ba ito pinanganak? Nagkaroon ba kayo ng ganun pakiramdam or attitude even to your co-workers na parang ba't ka ba ito naging kasama sa trabaho? Parang in your heart, parang sabi, this person is good for nothing. Wala ka pang sinasabi niya. Umiisip ko pa lang. Nakuha? Parang yun sinasabi God, yun yung attitude na yun.
Murder din yun. Grabe, no? Yung hindi mo kasi may mga tao, hindi natin pinapansin, di ba? Kaya mapapansin niya, mararanasan niya, at sa direct, meron mga tao na may posisyon. Pagka sila'y parang hindi na bigyan ng respeto that they feel that they deserve, anong sabihin nila? Hindi ba ako lala? Ano ba kung sino ko? Nakakita na yung mga tao? Nakakita na kayo, naalala ko may isang senador nasa San Francisco di pila, doon kasi pinahuhubad yung mga sapatos. Alam niyo, ang nakakatawa sa mga Pilipinong, mga inspector, kasi kakaiba rin ang mga Pilipino, minsan meron yung topak na konti. Alam niyo ba't nasabi? Nakita ko rin na witness ko Kapag puti, mabilis lang. Thank you, sir. Pag kapwa Pilipino niya, trying to prove that he is a very important person. Remove your shoes. Tapos you raise your hand. Isa-isa lahat. Para maganda kasama ang tao. Nagkataon, senador yung sabi niya, loko to Di niya ako kilala. Ganon. Yung attitude na yun, parang kaso ko wala lang, no? Murder yun. Sa mata ng Diyos. Minamaliit mo yung nag-i-inspect. Yung nag-i-inspect naman, dahil kapwa Pilipino, parang makakatawa ng mga Kumaris, Max mo. Remove your shoes. Wala ka mga sir, remove your shoes. I'll inspect. Mga ganun, di ba? Pareho din yun. Yung attitude na gano'n, murder din. Ano ba? Naintindihan natin? Kasi may mga ganun tao, di ba? Pagka minsan, pag nakita pa lang kung kapit, inspection na ng gusto yan. Mapagod. Pero iba ka parang, wow, ganda nito May mga ganyan. Kahit sino dito mga teller? Wala? Oh, very good, wala. Silang dito dati. Noon, naalala ko kasi nagkaranas ako ng ganyan. Akala ko, okay lang. Murderous, murderous. Kasi nung nandun kami sa ang haba ng pila. Kung hindi naman sa security bank yun ibang bangko. Haba ng pila. Ang haba ng pila, hindi pa masyado uso yung mga automated na machine na ganyan na ilalagay nyo lang, tapos tatawagin na yung number mo, hindi pa uso yun Noong time na yun, tagang pipila ka, tapos wala yung mga, yung mga tipong, yung time na yun, parang pare-parehas kayo, basta pare-parehas na walang ATM pa nga, ganyan, haba ng pila. Yung haba ng pila, yung teller, binibigyan, tingin sa salamin. Ay, sige, asar ka na, haba ng pila. Sabi, kakainis naman to, ang pangit naman. Akala ko ganda ng tingin sa salamin, di ba? Siyempre yung pangit, ang tingin sa iba pangit din. Naman nyo, madaling magmamula. Alam, karamihan sa sabing pangit ng ibang tao, madalas sila yung pangit din Kaya, gano'n ako. Kaya, sa pangit naman, yung attitude na yun is a very murderous attitude. What do I mean? Kasi dito si Jesus. Yung puno, murder, yung pagpatay. Yung bunga niya, halimbawa, ang bunga niya ay avocado. Yung pinaka-seed na noon, murder na. Walang difference yun. Yun ang sinasabi ni Jesus. Kaya, the mere fact that your attitude towards a person is as if he is not important, parang sinasabi, pinatay mo na siya sa isip mo. Parang pinatay mo na yung realidad na wala siyang halagang tao. Kasi ito, patay na yan, walang kwenta yan, you're good for nothing, you are also guilty of the same crime. Nagkakabili yan. There's nothing wrong to be angry because sabi ng Bible, in your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you're still angry. Kasi ang idea, when you are angry, na parang for the person, hindi naman yan nagtatanim ng matagal Tama? Hindi naman nagtatanim ng matagal yan kasi para naman sa kanya yan Para sa kabubuti niya, kaya mo nga sinabi. Pero kung galit ka lang doon sa tao, mismo doon sa tao, na parang talagang walang kwentang tao, talagang kawa, sisigaw, dala-dala mo sa isip niyan. Kaya makikita mo yan naman yung walang hindi. Wala naman kaalam-alam sa buhay. Yung ganun ba? So, ang ibig sabihin yan, murder yun. Yun sasabi ni Jesus. Matuloy tayo Kaya, ganito, would you believe? Magtataka kayo, meron tinuro si James na ganito. Sabi niya, my brethren, do not hold your faith in our glorious Lord Jesus Christ with an attitude of personal favoritism. Tingnan niya, pansin mabuti. For if a man comes into your assembly with a gold ring
and dressed in fine clothes. There also comes in a poor man in a dirty clothes. And you pay special attention to the one who is wearing the clothes and say, you sit here in a good place, and you say to the poor man, you stand over there or sit down by my footstool. Have you not made distinction among yourself and become judges with evil motives? Bakit? Sabi, listen, my beloved brethren. Did not God choose the poor of the world to be rich in faith and heirs of the kingdom which He promised to those who love Him? Let's follow. But you have dishonored the poor man. Is not the rich who oppress you and personally drag you into court? Do they not blaspheme the fair name by which you have been called? Now listen, if however you are fulfilling the royal law according to the scripture, you shall love your neighbor as yourself, you are doing well. But if you show partiality, you are committing sin and are convicted by the law as transgressor. Pag-isipin mabuti. Ano sitwasyon? May mahirap. Mayaman. Sir, dito kayo mo po. Tapos may mahirap. Pwede mo pala. Tapos sabi niya, ay, masama ba yun? For example, presidente ng security backward ka. Obviously, sir, dito po kayo sa harapan. You give honor to whom honor is due. Tama ba? Pero, anong mali doon? Sabi niya, kaya sabi niya, you're transgressing or convicted by the law as transgressors. Anong law ang sinuway nun? Pumatay ka ba nun? Anong law? Di ba? Ano may mga law? For example, adultery. Do not commit adultery. Do not steal. Do not murder. Ano doon? Anong law ang sinuway mo? Pag mabuti, nagpakita ka lang ng favoritism dahil maganda yung damit. Uy, dito ka. Dito ka. Uy, ikaw. Doon nga kayo sa likod. Di ba? Ano ba yung ibig sabihin? So, masama ba yun? Ask yourself, masama ba yun? Di ba tama lang? Practical lang naman yun? Practical, yes. Oo. Ilalim ko bang isip Kasi sa ilalim ko nakatingin eh. No. Hindi, pag-isipan niyo mabuti. Ito sinasabi niya, anong law? Ito kasi ang idea sa service. So, hindi naman yung sa opisina. Sa opisina, obviously, you give to honors to. Pero yung sa service, we are all equal in the eyes of God. Kaya sabi niya, you don't show favoritism. O ito, dito ka bupo, dahil maganda damit mo. Ikaw, dito ka na sa likod. Parang ganun sabi niya, kaya dito ka na sa paanak ko. Lupit, no? Sabi niya, but you are convicted by the law as transgressor. Ibig sabihin, sinuway mo yung law. Anong law? Kung kayo mag-iisip, out of the 10, anong law ang kanya sinuway? Bago niyo sagutin, tingnan niyo muna epekto. Whoever keeps the whole law and yet stumbles in one point, he has become guilty of all. Sa Lord pala, all or nothing. Tama? Sa all or nothing, kaya kung ini-expect mo na titimbangin ng Lord kung sakali sa 10 utos, 4 ang hindi mo nasunod, tapos kung 6 nasunod mo naman, baka pasok ka sa langit, parang gano'n. Hindi, sabi niya, kung nag-stumble ka sa isa, guilty ka lang sa lahat. Tama ba? Kunyari, ikaw ay nagnakaw, at sa korte, o ikaw ay nagnakaw, you're convicted as a thief, so you will be in prison. Ikaw na, sir, sandali mo na, huwag mo ikulong. Hindi naman ako nagsinungaling. Hindi naman ako nag-covet. Hindi ako sumasama sa Diyos-Diyosan. Hindi ako, Lord, sinunod ko iba, ha? Kaya wala kang karapatan, ikulong ako. Pwede ba yun? Pwede? Hindi. O murder lang ginawa ko, murder lang. Siya ang nasunod ko. Okay? Pinatay ko nga yun, hindi ko kanina kawan eh. Diba? So, wala akong kasalanan. Isa lang, kaya lamang ang kabutihan ko. Tama? Sabi niya, hindi, you are guilty of all. No? Ito naman, ito malupit. O sige, anong sige nga, okay, guilty of all. Anong law ang nasuway niya? Sabi niya, for he said, do not commit adultery. Also said, do not commit murder. Now, if you do not commit adultery, but do commit murder, you have become transgressors of the law. Bakit yung dalawa niyang ginamit na law? Murder and adultery. Because showing preference or favoritism of any human being is murder. Favoritism. Nakuha natin. Kasi ang sinasabi ng Diyos, lahat importante. So you value everybody's life. Kapag yan binigyan mo ng preference, kasi sa totoo lang, minsan meron tayong ganun lang. Lalo na kung, ito, napakatira to.
okay ito. Pag nag-a-attend ka sa Thursday, ano? Ito. Ganda ng trato. Ikaw, di ka nag-a-attend. Ito na sa ganun, please. Minsan may ganun. Kaya nga minsan kita ko kahit anong review sa tao, minsan meron silang pagpapakita ng hindi pantay-pantay na pagtingin sa kapwa. Kaya nga, tandaan niyo, sabi ni Ralph Waldo Emerson, ano ang matagumpay na tao? He is respected by children and by intelligent individuals. Bakit? Ibig sabihin, wala siyang tinatanging tao. He knows how to deal with all kinds of people. Kaya lang, pag meron kang puwang ng hate, kahit kaninong tao, obviously, you will always feel parang that person is not worthy of your time, worthy of your respect, worthy of your love and service. Tama? Kaya sabi ng Lord, yun so speak and so act as those who are to be judged by the law of liberty, for judgment will be merciless to one who shows no mercy. Mercy triumphs over judgment. Kaya ang prayer ni David, Lord, create in me a pure heart and renew a steadfast spirit within me. Diba? Nakakadinan? May papakita pa ako sa inyo. Siguro naman, utal, wala ka ganyan. Safe ako. Hindi naman ako nagpapakita ng partiality. Kahit sino pa yan. Kahit na yung mukha niyan, hindi ko tayo. Mahalin ko yan. Kasi maniwala kasi hindi. Meron kami mga tao na D-group sa aming grupo. Minsan, may magkakabarkada eh. Meron hindi eh. Hindi lang tayo isang grupo, hindi tayo. Doon pala makikita mo na may murderers na eh. Hindi, totoo, may murderers na. Minsan tinanong nga ako buti kaya mo katagpuin yung mga ganyang tao. Kahit na parang ang tigas ng ulo, ang sakit sa ulo. Wala naman akong choice, sa putos ng Lord, mahalin ko eh. Diba? May inutos bang mahalin ka dyan? Mahalin mo lang. Okay ba? Pakitin namin katabi mo. Mahalin mo lang yan. Mahalin mo lang ako. Mahalin lang. Diba? Don't commit murder. Sabi ng Bible. You are free from hatred. Now, look at this. Ito ang problema. Ang hatred, hindi yung may feeling ka lang ng sama ng loob. Hindi gano'n. Ito ang hatred. Pakinggan nyo ha. Everyone who hates his brother is a murderer. Ooh. And you know that no murderer has eternal life abiding in him. So how would we know that we don't have hate? We love. Tama? Tama ba? So how did John describe love? Ito ang love. Sabi niya, we know love by this, that He laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for the brethren. O, tigil sa dali. Hindi naman kitabi mo. Handa ka ba mamatay para dyan? Ay, mukhang patay na ito. Diba? Ang challenge ka agad. Nabigan niyo pa. Eto, huwag na tayong dumating na sa patay-patayan na yan. Kasi sa Pilipinas, yan ang ating kanta eh. Ang mamatay ng dahil sa'yo. Sarap eh, no? Talagang mahal na mahal ang bayan eh. Sabi ko nga nung kinakanta namin yan, nung isa nagsalita ako, sabi ko, alam nyo, madaling sabihin ang mamatay para sa bayan eh. Pero ang totoong mamatay para sa bayan, handa ka mamatay sa kapwa mo Pilipino. Tama ba? O, titignan ko pala na kami, handa ka ba mamatay para doon? Mamamatay ko ito. Mamamatay para sa kanya. No way! Parang ganun eh, di ba? No way! Hindi. Ang punto ng Diyos, ganito. Sabi niya, you must be willing to die. Now, huwag na tayo mag-isang patayan na ganyan. Simple na lang. Sabi niya, whoever has the world's goods and sees his brother in need and closes his heart against him, how does the love of God abide in him? Yun na lang, may nakita kang nangangailangan na kapatid o kaibigan. Pero alam mo, you are capable of helping. Dahil tinigasan mo yung puso mo by not doing anything. Ano tawag din ng Diyos? Hatred. So if you have that kind of attitude, ano tawag sa'yo ng Diyos? Murder. Naman natin, big time, no? Yan alam niyo ba nangyayari yan minsan? Parang, andyan na. Pero ginajustify natin. Ang hirap pag pinulungan mo ito, lagi na lang itong lalapit sa akin. Lagi na itong hihingi ng tulong. Lagi, di ba ganyan naman, karamihan, mga kamag-anak natin, lagi nandiyan lang pag may kailangan. Tama? Pero pagka wala naman, hindi mo sila makita. Naranasan niyo ba yan?
Kaya nung tinanong nga asawa ko, sabi ko sa asawa ko, nakakalis talaga to. Kasi lagi na lang dito, pag nangihingi ng pera, nangihingi ng pera. Sabi ko sa kanya, ano mas gusto mo? Tayo yung humihingi ng pera sa kanila o tayo nagbibigay? Tayo nagbibigay. Bigyan mo na. Bigyan mo na. Ako. Sabi kasi madalas dadaan sa pangalan ng utang, di ba? Utang mo bayaran ko. Eh ako, ugali ko, huwag ka na namang utang. Kung ano meron ako bibigay ko sa iyo, yan. Kasi pag pinautang pa kita at di ka nagbayad, saksama ng loob ko sa iyo. Kaya ayaw ko sumama ng loob. Kaya tutulong kayo, huwag kayo magpautang. Magbigay na lang kayo kung ano kaya nyo. Kanya lang, umutang ng 10,000. Kaya nyo 100. Yung 100. Yun ang kaya mo eh. Napilit mo yung kaya, di ba? Di ba? Pasensya ka na. Huwag mo nang bayaran to. At least meron kang sumasahan mo pala yun. Hindi yun ang kaya mo. Kung kaya mo 1,000, bigay mo 1,000. Di ba? Ang idea, yung kaya mo. Di ba? Kasi, kung hindi mo kaya. Kasi naman sabi ng Diyos, you have the world's goods, and yet, di ba? You close your heart to a brother, yun ang ibig sabihin ng hatred. Kaya sabi ng Diyos, I want you to understand something. You see, you want to be free from hatred, then you just be concerned with other people. Just show love to everyone, regardless of who they are, regardless of their economic status, regardless of their looks. Hindi tayo nakatingin sa panlabas ng tao. We value them because everyone is created in the image of God. Okay po? Iba yung, hindi ko sinabi lahat ng mag-a-apply, tanggapin mo. Iba yun. Ang idea is okay, lahat dahil importante ka, bakit ko? Tutratayin kitang tao with decency. Hindi ibig sabihin, bibigay ko lahat ng kailangan mo, hindi naman kasi I'm not your God. Tama? Nagkakatindihan? Hindi, para hindi ka naman mag-iinti na, ano yun, kailangan tanggapin ko to. Hindi, kaya